Wow naman! Yo, what's up mga kasound? So gusto nyo bang malaman kung paano ba gamitin itong snake cable? Nga pala guys, before tayo mag-start, para to sa mga beginner, yung sa mga nakakaalam, skip na lang kayo guys. Alright, well anyway, ang pag-uusapan natin dito is itong snake cable. Kung para saan nga ba to? O ano ba yung mga gamit nito or advantage nito sa nagpaparent ng sound system? Ayan, so i-demo natin dito yung mga basic lang na ginagawa ng ating snake cable. Alright. Alright guys, so itong snake cable is parang ano lang siya guys, extension ng mga inputs natin. Yun yung isa sa mga basic na use nito guys. Halimbawa, yung meron kang band setup. So napakalaking tulong nitong snake cable guys sa mga band setup. Halimbawa, yung setup mo kasi is malayo ka sa stage. Ayun, so pero kailangan mong makuha yung input ng mga gitara, yung electric drums, yung bass guitar, or yung piano, yung mga ganun guys. So, minsan kasi sa experience ko guys, is maliliit or maiiksi lang yung mga chord. Halimbawa nito guys, ito yung cable ng gitara. Is 3 meters, minsan 5 meters, ganun. So, masyadong maiksi. So, kinakailangan mong yung booth mo, yung mixer mo is malapit sa banda mismo. Paano kung malaki yung stage? So, siksikan kayo doon. So, mahirap. So, ang gagawin natin is kinakailangan natin na layo tayo sa stage. In the same time is makuha rin natin itong inputs ng mga, kagaya nito, gitara guys. Ayan. So, ang gagawin natin, gagamitin is napakalaking tulong talaga nitong snake cable. So, paano ba yan gagamitin? So, let's go. Okay guys, so since naka-XLR tong mga inputs ng ating snake cable, ayan, so ang gagamitin natin na adapter or parang extension niya is ito. Ito guys. Ayan. So, kung meron kayo nito, mas mainam. Ito yung XLR na male. Ito yung dito sa snake cable. Ayan. Tapos, ito, female PL siya guys. So, dito natin ikakabit yung cord ng ating yung nasa banda. Alright? Okay guys, so ganito. So, itong XLR, dito to sa input ng ating snake cable. So, number 1. Ayan. Tapos yung dulo nito guys, ito female to, di ba? Ito yung sa cord ng banda. So, kakabit mo yan. Ayan. So, yan yung naging itsura niya guys. Tapos yung dulo, ito, yung dulo nito, ito. Ito na yung papunta sa gitara ng band player. So, ganun yung kasimple. Alright. So, demo na natin. So guys, muntik ko lang nakalimutan. So, yung snake cable pala natin is 16 by 4 by 30 meters. So, 16 kasi 16 channel siya. Ayan, hanggang 16. And then, may by 4. Ito yung mga other input niya guys. Ayan, pero later na natin explain yan. So, ito lang muna. Tapos, by 30 meters. 30 meters to guys. So, parang 30 meters ka away from the stage ba or sa area ng banda. So, proceed na tayo sa connection. Okay guys, sa demo na to guys, is ito muna yung gagamitin nating cord. Kasi yung sa gitara ko guys, ayan, kailangan kasi ng battery yan na 9 volts. Wala tayong battery. Ayan, so yung gagamitin natin as instrument, for demo purposes lang naman, is itong cellphone. So, ang gagamitin na sa cellphone is yung drums lang guys. Ayan, but yung concept is the same lang naman. So, ito lang muna yung gagamitin natin. Alright. Okay guys, so connected na yung ating XLR sa channel 1. Tapos, ito yung dulo niya. Ayan. So, kakabit natin yung cord natin para sa ating instrumental. So, sa instrument natin. Yan, for demo lang naman to eh. But anyway. Tapos, itong dulo guys, papunta na to sa cellphone natin. Kasi yung gagamitin natin na instrument is yung real drum. So, let's go! Ayun guys, so dalawang speaker lang yung gagamitin natin. Kasi for demo purposes lang naman. Alright? Alright guys, so ito na yung gagamitin natin na instrument. Ito nga real drum. Ayan guys, so i-connect na natin to doon. Alright. Okay guys, so ito na yung cord natin, di ba? So i-connect na natin siya dito. Ayan. Tapos lalagyan na natin ng
volume ito. Okay, so wala pang tunog guys. Ayan, kasi hindi pa tayo nakaangat ng fader sa atin ng mixer. So, iangat natin guys. But tatanggalin ko yung microphone ko guys kasi pangit ang pick up nito sa speaker natin. So, tatanggalin ko lang to. Yan, so yung maririnig na lang is yung pick up galing sa aking cellphone. Alright? Okay guys, so start na tayo. Ay guys, so connected na siya. So magbibigay na tayo ng volume. Tamang-tama lang yung volume guys, hindi natin na masyadong lakasan. Alright. Okay guys, so isang demo pa ng malapitan. Ayan, so still guys connected pa rin siya. Ayan, dyan. Dyan sa ating snake cable. Ayan, channel 1. Ayan. Tapos connect siya sa ating dito, cellphone. And then ito yung mixer natin. So ito guys, wala pa siyang tunog. Ayan. Wala pa kasi hindi pa tayo naka-volume doon sa ating channel 1. So bigay tayo ng 0 dB doon. Ayan. Ayan, meron na. So, mag-headset lang kayo guys para mas malinaw yung kuha ng ating audio. Alright. So, usog natin yung camera. Ayan. Ayan. Oh, sorry. Alright. So, start tayo guys. Pala guys, nakalimutan ko sabihin. So, itong mga XLR guys is may mga number siya guys. Ayan. So, ito, kunwari ito number 12. So, isasaksak mo to sa number 12. Ayan. Para yung channel number 12, kung ano man yung isasaksak mo dyan sa channel 12 or number 12, eto na yung pihitan niya, number 12. So, tayo is nakasaksak sa number 1. Ayan. So, yung channel natin is ito. Yan, so number 1. So, dito tayo mag-volume. Alright? Okay guys, so another set tayo sa ating gig. Gig. Anyway, so isa pa guys. Alright. So ayan guys, so napaka-useful talaga nitong ating snake cable guys. Ayan, kung malayo kayo masyado sa stage, yung booth nyo or yung yung booth nyo, so laking tulong talaga itong snake cable guys para sa mga band setup. So pwede na rin dyan isaksak yung wireless microphone para mas malapit din yung receiver natin sa microphone para iwas yung putol-putol na tunog guys. So pwede nang doon na lang yung wireless microphone receiver nyo sa stage banda kung saan na pwede nyo isaksak yung input dyan sa snake cable. Yan, so yan yung isa sa mga main purpose nitong snake cable guys. Alright. Ayun guys, so itong snake cable guys, so ito lang yung binili ko, yung hanggang 16 channel kasi yung mixer ko naman is hanggang 12 channel lang naman. So if ever na gusto kong mag-upgrade ng mixer ng 16 channel, so okay na to. So naka-prepare na. Ayan. So yun lang guys yung ma-share ko muna sa ngayon about a snake cable guys. Ayan. So sa mga beginner dyan, talagang napakalaking tulong talaga nitong snake cable. Kasi dati, nung wala akong snake cable guys, yung ginagamit ko is another mixer. Ayan, so parang yung mixer ko, yung ginagawa kong stage mixer, so dun sila nagsasaksak ng kanilang mga musical instrument.
At kung wala kayong ganito guys, pwede ring ganito. Ito guys. So ito is male XLR to female PL. Ayan. So parang adapter siya guys. So ito yung isasaksak natin dito. Ayan. Okay? Tapos yung chord ng gitara, piano, etc. yung musical instrument. So dito na. Ayan. So ganun na siya guys. Ayan. So, kadalasan kasi naman talaga is matigas. Kadalasan ganito yung mga chord ng mga musical instrument, lalo na yung mga electric guitar, ganun. So, kung wala kayong ganito guys, yung chord natin. So, pwede na tong adapter. Okay? So, hanggang sa susunod na mga tutorial, mga ka-off duty lesson sounds. Alright.